Welcome back guys sa ating Jack Manager TV, ang inyong marinong singer. And of course, for today's videos guys, isi-share po namin sa inyo yung aming mga maintenance dito sa barko, kung paano kami nag-greasing dyan sa malatower na crane yan dito sa General Cargo. At bago ko tuloy ang aking magbabahagi ng impormasyon para sa inyo lahat, sa mga bagong nakakapanood ng aking videos at sa mga datihan na, lalo na sa mga seaman o OFW, ay please support and like and share. Of course, subscribe po at sa ating notification bell for more videos guys. Please support pa rin sa ating mga vlog or content na katulad nito. Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome to my channel, Jack Manager. Ang MacGregor na crane na yan ay isa sa highlight na tower dito sa General Cargo at nagtataas siya ng 100 feet or 30 meters. Karamihan sa mga container. At ang kanyang mga wire na ginagrasahan namin dyan sa taas ay nasa 8 millimeters ang kapal o laki. Yan dito sa mga nakikita mo sa video. At Yung poging first impression. Yan. wala pa naman sinasabing buhatin yung grasa, pero i-priority na lang yan. Siguro yan, no? So, ganti namin mga yung crane na yan. At magsisimula kami sa ibang sa buhay namin, no? Laging masarap. Ito po yung pagkakataon na may trabaho na ako na pinamayaan. Sa mga kable na yan na gagrasahan namin mamaya. Ayan. Ang MacGregor crane ay pinabuo ng mga jib, tapping lift, cargo hold, hook of auxiliary hoist, slewing bearing, mast foundation at top slewing handle. Ang mga hoisting wire ay may mga iba ay 4x48 4 strand of 48 wires at may 4 times 39 naman sa 4 strand 39. Ang mga looping wire ay may mga 6x29 6 strands of 29 at jib radius na 20 to 44 meters. Hoisting speed ay tumatakbo ng 19 to 50 meters per minute. At ayan, magsisimula na kami mga kaibigan. Hindi nyo ba alam, isa sa mga o dalawa dyan sa kasama ko ay mga babaeng seafarer. At syempre, bihira sa kanila ang mga lumalaban, lalo na sa matataas na mga working aloft o katulad yung crane na greasing ay napakahirap po na at delikado po trabaho yan. Pero bilib ako sa dalawang ito dahil ang lalakas ng loob nila, mga fighters talaga. At alam naman natin na sa panahon ngayon ay female and male ay both na binibigyan ng chance para makapagtrabaho on board sa barko. Kaya sila ay pinatunayan din ng katatangan at pagiging agresibo nila para gawin ang kanilang mga trabaho. Napakahusay at napakalakas na mga loob para umakyat dyan sa 30 meters or umabot ng mga 100 feet ang taas niyan. Napakataas po ng crane yan. Ayun na po kami, magsisimula na po. Umaplasta na po yung iba doon sa may gindula at yung isa naman sa may isang side at meron naman sa gitna. Kasi napapansin nyo sa video na yan ay tatlong area ng mga wire na nakapaligid sa jib. Isa sa left at saka right at meron sa center. So makikita nyo mamaya habang nagagrasa kami ay meron ding tutulay doon sa may ilalim para sa looping. So ako po yun. By the way guys, ipakilala ko sa inyo ang dalawang nagagandahan at makikisig at matatapang na mga seafarer woman. Alright? Tubong Daang Bantayan, Cebu. Ang ganda niya, no? At ito naman si Bunny guys, Tubong Bacolod. Yan ang mga kasama kong matitikas at matatapang at magagandahan mga chicks dito sa barko. At good luck sa amin, 3, 4 natutulay dyan mamaya. At yun na nga. Ang MacGregor crane ay binubuo ng iba-ibang klaseng crane na depende sa mga trabaho ng barko. Kung ito ay offshore, at sa offshore may mga crane ng heavy lift at meron din ng mga simpleng crane like provision crane, mobile crane at yung mga crane na ginagamit sa anchor handling at sinasabi parang
forklift yun, no, na kumukuha ng mga gamit na hindi kayang ipa-handle sa isang crew o sa isang seaman on board. So, sa general cargo, hinasabi ko nila na may height na 100 feet at 30 meters isa sa mga crane ng Greg dito sa cargo, general cargo. At ang mga wire ito ay nasa 8mm ang kapal at ang laki. Ang multi-gore crane ay binubuo ng mast, jib, tapping lift, cargo hold, hook of auxiliary hoist, slewing bearing, mast foundation, and tab slowing unit. Ayan po. So, napakahirap ng trabaho yan. Kita niyo po. Dahil tumaan yung bangka dyan sa aming port side, tatawid sila. At makita niyo po yung tagal at haba ng oras ng preparation dun sa taas kasama ng aming buong boson. At si Deck Leader sila ang hahawak at magkocontrol ng pag-aarya ng mga lubid para kami ay magiging safe. Ayan na nga po, nauna na po akong bumaba. Ako po yung nandiyan sa taas. Sa video nga pala na yan, para makita mo ako yung nauna. Sa totoo lang medyo malayo ang video at nakuha. Ako yung nahuli at sila ang nauna. Pero ang mamaya kahit nauna sila, maunahan ko sila sa iksi ng looping wire. Ang aking kalagayan dyan ay napakatirik. So mas delikado yung aking pag-bitin dahil napakatirik ko ng wire pababa ko sa jeep. Dahil doon ako dadaan. Dahil ang kanilang ginagrasahan ay yung wire na diretso sa dulo ng jeep. So yung aking wire ay na ginagrasahan ay doon sa gitna. Kaya napakahirap po ng aking pwesto. So tuloy-tuloy po pagkakrasa namin. Sa bawat side ay mga 3 kable ang ginagrasahan ng mga kasama ko. At patuloy naman sa pag-aalalay sila Boson at si Deck Peter para naman maging safe ang aming pagtatrabaho. Napakahirap po ng trabaho niya. Nanginginig po ang aking mga tuhod. Pero nung ako'y unang sumampa sa isang crane, sa crane na unang namin inakyat ay hindi ko pinakita sa mga kasama ko na kinakabahan ako at nanginginig dahil lalo na sila mga babae pa. Baka pag pinakitaan ko ng nervyos o takot, sila din ay matakot. So hindi ako nagpalata na sobrang kaba ko talaga. For the first time, ngayon lang po ako umakyat at nagrasa sa ganyang kataas na crane dito sa barko. Dahil yung dating company ko ay wala po kami mga ganyang crane na ganyang kataas. Dahil hindi naman po kami general cargo. So, ang aming crane na meron kami sa kabilang company ko yung mga simpleng provision crane lang. Ayan, ako na po yung nauna. No? Ako na po nauna. So, malamang mauuna ako bumaba dahil nga hanggang dito lang ang aking kagrasahan sa may gitna ng jeep. Kung tutusin po, napakahirap talaga ng trabaho mag-crane greasing lalo na sa ganyang taas. Pero dahil sa ekonomiya, hindi ka dapat umayaw. Tuloy mo. Dahil yan ang trabaho talaga ng barkong ito. So, ayan ang mga babae sa left and right, mga babae. Ang nasa gitna, si Gilbert, yung kasama kong AB. Siya ang confident na magrasa dyan sa gitna dahil malimit na pala siya nagagrasa sa buong buhay niya dito sa general cargo dahil matagal na rin siya nag-go on board dito sa mga ganitong barko. Ayan, halos manapos kami sa uling crane. Nakatawid na ako sa mahaba ng tinawid pala yan. Ano yung ginasahan ko? Bert, sa gitna? Bert, ano tawag ko sa gitna? Looping? Looping na. Hindi kaya na tapos ako gumawa. Medyo matirik yung sa akin kaya medyo nahirapan ako. Pero ako yung natapos. Ayan guys, kita ng pera. Ayan, so ayan si Bunny, ang isang OS na medyo mabalasik at malakas ang loob, matapang. Ganun si Jerry San, yung sa may left side. Medyo natin lang mga future officers, matitibay sila. So, kasama namin nagrasa, kasama si Gilbert, yung aming veterans sa AB dito sa Greg. So, sila yung mentor namin dito. So, yan guys, ipapost natin ito mamaya. So, alalin lang sa ating mga subscriber dyan. Makita natin kung paano namin ginagrasahan ng ganitong kadelikadong mga kable. Okay guys? Nasa 60% crane ito. And yung mga grasa niya ay mga nasa 40mm kapal. So, kita na. Guys, medyo almost na kami kasi pang-apat na crane ito namin nagkasabi. Kaya ang grasa, buwis po talagang gano'n ay kailangan namin para yung trabaho namin. Yan, nandito kami sa Bumay. Thank you.
bago pala magtapos ang aking video ay pinapaalalahan ko mga kabataan na ibig magsiman o sumakay sa barko o mga seawoman in the future na ganito po ang buhay dito sa pagbabarko. Hindi lang laging masarap, hindi lang laging gala, kundi focus talaga sa trabaho. At ang ganitong klaseng barko ay ganito ang mga trabaho dito, ang pagagrasa, malimit dyan sa mga malatawer na taas ng train na yan. Kaya good luck sa mga salamat sa panonood at gusto ko magpasalamat kay Ting Mercado at kay Sir Marcel sa pag-alalay sa amin dyan sa crane habang kami nagkaklasa. At salamat sa mga viewers natin na susuporta sa video ito at please leave your comment below. Thank you. Ayan na, almost done na kami at congratulations guys sa mga asama ko. Job well done. Salamat at tayo ay say thank you for watching guys. Maraming salamat.